Breaking news, grabe to, hindi nakapagpigil Ted Filon, tinapos si Hontiveros, sobrang nasupalpal. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politika ang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politika ang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayon, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng opinion, reaksyon ng post ang balita ngayon. Patutsada ni Manong Ted Filon, Mr. Ted Filon, Ted Filon, kay Senator Risa Hontiveros tungkol sa desisyon ng Korte Suprema na ibalik ang 60 billion PhilHealth funds. Okay. Isa sa mga pumuri sa desisyon ng Korte Suprema ay si Senator Hontiveros na sabi niya tama talaga na illegal yan, unconstitutional lang, at pinuri ni Senator Hontiveros ang desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, nagbigay ng reaksyon si Mr. Ted Filon, nagpaalala na Sandali. Sino ba ang pumirma ng GAA 2025? Kasama, lalo na sa BICAM. Sabi niya, di ba kayo ang mga mambabatas ang pumirma sa BICAM, pumirma pa sa GAA. Yung endorsement, yung bill. Kasi doon sa BICAM report na kasama si Senator Hontiveros pumirma sa BICAM ng 2024, sila yung naglagay ng provision na pwedeng kunin ang mga excess funds ng mga GOCC. Okay? Oh, kayo naman pala eh. Diba? So, bakit nangyari na pinakialaman ng national government, bakit inilipat ang pondo ng PhilHealth? 89.9 billion sana yan. Naagapan lang ng Supreme Court, tiniro yung remaining 29.9, kaya 60 lang. So, sino ang pumirma? Isa, si Senator Hontiveros na pumirma doon sa BICAM. Kita mo tong mga to, no? Ito talaga, napagkikinita talaga natin na wala talagang, wala talagang kaamor-amor sa taong bayan. Diba, nagtataka ako kung bakit nananalo pa yung mga ganitong klaseng tao eh. Ano ba yung gayuma na isinasaksak nitong mga to kung bakit patuloy nyo pa rin binoboto yung mga ganitong klaseng tao? Sana naman, mga katunay, sa 2028, magising na naman tayo. Magising naman tayo sa mga matagal nating pagkakahimbing at mamili naman tayo ng mga tunay na talagang karapat-dapat umupo sa mga posisyon. Kasi sa totoo lang, tayo rin ang pumipili ng kinabukasan natin sa pagboto natin sa kanila. 'Di ba? Hindi to biro-biro. Bawat hinahalal natin, tayo ang may kagagawan. Kung nahihirapan man tayo ngayon sa sitwasyon, sa kalagayan nating lahat, tayo rin ang may kagagawan. 'Di ba? Dahil sa atin din. Ngayon, kung nagiging tama ang pagboto natin at hindi natin binoboto yung mga ganitong klaseng tao, is wala sana tayong problema. Kaya sana sa susunod na eleksyon, mga katunay, 'di ba? Hindi lang mga katunay ko dito, lahat ng nandito sa buong Pilipinas, sana naman maging mapagmatsyag at maging matalino na tayo sa 2028.
para hindi naman tayo na naliligaw. Sabihin, sila yung sila yung punot dulo kung bakit nagkaroon ng problema. Kasi Kita mo, kung hindi nila pinirmahan yun, wala sanang issue ngayon. Wala sana. Kasi pinirmahan nila, parang ganito yan. O pinirmahan nila, alam naman nila, ang PhilHealth talagang kailangan ng taong bayan yan. Yan ang isa sa mga hindi dapat pinapakailaman. 'Di ba? Siyempre, hindi naman lahat ng taong bayan mayayaman. Yung merong pang pa-ospital, yung handang magbayad ng milyon-milyon sa ospital. 'Di ba? Kung naiisip nila yung mga ganong klaseng bagay, hindi nila para pirmahan yan. Kaso nga, ito sinasabi nga dito ni General Macan at sinabi ni Ted Filon na kayo yung pumirma. 'Di ba? Kung hindi nyo pinirmahan, walang mangyayaring ganun. Pero pinahintulutan nila. Baka gumawa na naman ng katwiran tong mga to. Nasabihin, akala namin yung pipirmahan namin yung yung mga ngaroling. Hindi, joke lang. 'Di ba? Baka mamaya sabihin nila, akala namin ang pipirmahan yung yung PhilHealth pala yun. Yung pondo pala yun, parang ganun. Ang petisyon na isasampa ng different groups sa Supreme Court at hindi nagdesisyon ng Supreme Court. So, ipaalala lang natin itong mga mambabatas, kabilang na si Senator Hontiveros. I don't know kung sino pa yung ibang pumirma noong 2024 na BICAM. Kaya lang ang isang nabanggit ni Mr. Ted Filon sa kanyang programa is si Senator Hontiveros. Ngayon, parang nakalimutan na siguro na bigla niyang pinuri ang desisyon na tama, illegal nga yan. So, by saying na tama, pinupuri niya ang desisyon ng Supreme Court, ibig sabihin, inaamin niya na mali. Mali yung ginawa nila sa pagpirma ng GAA. Di ba ganun? So, salamat Mr. Ted Filon, isa sa mga totoong journalist. Walang kinikilit. Yes. Sa totoo lang, itong si Sir Ted Filon ay napakapatas talagang magbalita na talagang isa siya sa mga mainstream media na talagang diretso ang pag-iisip at merong paninindigan. Bihira lang kasi sa mga mainstream media ang merong paninindigan. Hindi katulad ni Sir Ted Filon. No, isa si Ted Filon talaga sa mga mainstream media na talagang pwede nating irespeto. 'Di ba? Walang sinasanto. Ang kanya lang is tapat na paglilingkod sa taong bayan. Kaya makita nyo, bibihira ang kagaya ni Mr. Ted Filon na nagsasalita laban sa mga kapalpakan na nangyayari sa ating gobyerno ngayon. So, ayun. Huwag niyong kalimutan po, mga honorable senators and congressman, kayong pumirma sa BICAM na kayo ang dahilan bakit nagka-problema ng ganito. O ngayon, nandiyan naman yung desisyon. Hindi naman nagmamaya ba? Para bang pinagmamalaki ang Senate President. Parang humiti lang daw siya, parang pinagtawanan niya ang Supreme Court decision. Sabi ng Senate President na bago nagdesisyon ang Supreme Court, gumalaw na kami. Isinama na namin sa 2026 budget na ibabalik ang 60 billion. Nox naman. Anong ibig niyo sabihin? Bago daw magdesisyon, totoo ba? Kung hindi pa pinakailaman ng Supreme Court yan, baka hindi pa ibalik yan Naku naman. Huwag naman tayo magpalakas masyado. Ay, nako. Hindi kami nakakaintindi. Ang Pangulo na mismo ang nag-announce before yung September 21 rally na ibabalik na ng administrasyong ito ang 60 billion dahil, ano sabi niya? May savings daw ang DPWH. That was before September 21. Ngayon, December na. September, October, November. 3 months na, hindi pa rin na ibabalik. Anong ibig sabihin nun? Binobola. So, ang ibig sabihin niyan, wala na.
Naglaho na. Kasi kung totoo yan na ibabalik, dapat nandudoon. 'Di ba? Siyempre, wala na. Lumipad na. Nasa kamay na ng mabuting tao. Oh. Tapos, pag tayo ang magbabayad, para uling para uling magpupundar na naman tayo, para mag-iipon na naman tayo. Kasi ang iniisip nila sa ginagawa nila sa atin, okay lang natin ubusin yan. Kasi araw-araw naman, buwan-buwan, nagbabayad ng buwis yung mga tao. Nagbabayad sila sa atin. Halimbawa yung PhilHealth. Sa dami ng mga tao, nagbabayad lagi yan. Kailangan nila yan. Hindi pwedeng hindi nila hulugan yan. So tayo naman, pag nakabuo uli ng bilyon, kunin uli natin. Tapos uhulugan na naman nila yan. So ang mangyayari ngayon, yung nagasta nila, yung nakuha nilang pera, tayo pa rin ang magbabayad ng magbabayad. Kasi nga patuloy tayong naguhulog. Diba? Kaya imbis na pakinabangan natin kung ano yung meron tayo, halimbawa dyan sa PhilHealth, na meron tayong mas malaking benepisyo na makukuha kung tayo ay magkasakit o ma-ospital, ay naku, maliit. Dahil, diba, wala nang fun. Diba? Grabe. Hindi nagsasabi ng totoo ang presidente. Yung sabi niyang ibalik, walang naibalik. So, maaasahan pa ba natin ng presidente? Ewan ko dyan. Promise pa siya na ibalik. Yung pala hindi. Ibabalik na sa pamamagitan ng 2026 budget. Anong ibig sabihin kung sa budget? Edi, doble nakaw. Sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez, hindi pwede. Bakit pahirapan niyo ulit ang taxpayers? Tayo po, mamamayan. Tayo na naman magbabayad. In effect, tayo ang inuutosa, tayo ang ginamit para ibalik yung nilustay nila na 60 billion. Tama. Sabi pa ng dating Finance Secretary Ralph Recto na it might be politically wrong yung pag-transfer nila ng PhilHealth funds, but it is economically correct. Dahil ginamit daw nila yon sa mga health concerns. Kaya lang, ano-anong mga inilista nila doon, hanggang listahan man lang, wala tayong makikitang mga projects. So, ginamit daw sa mga health concern? Anong health? Health ng bulsa? Talaga lang health concern ninyo? yesterday, hindi ako maniwala yung paliwanag na mga healthcare, binayaran. Social, age of social media na yun. Hindi lahat ng sinasabi ninyo ay paniniwalaan ng taong bayan. Kaya magising na po tayo mga kababayan. Huwag tayong pabudol ulit. Kaya nga marami nang nananawagan na mag-resign ngayon AS Ralph Recto. Yung largest labor coalition, nagkaisa coalition. The government is in dangerous hands with Recto as ES, pinagre-resign nila. At sinangayunan ni Dr. Tony Liason, resign na yan. Kung ano-ano pang palusot niya na common sense lang ko nang ginamit niya, bakit i-transfer? Wala na, booking na kayo. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng News 5 tungkol sa pahayag ni Congressman Benny Abante ng 6th District of Manila. Sabi ng kongresista, dapat daw maimbestigahan ang mga aligasyon ni Ramel Madriaga kontra kay BP Inday Sara. Dapat daw imbestigahan sa Kamara at saka Ombudsman. Wow naman. Bilis kasama ba ito sa script? Dapat maimbestigahan yung mga kasama nyo sa flood control project na nasasangkot. Bakit? Inimbestigahan nyo ba? Madriaga. Ito, lumalabas na ngayon,
noong mga 1990s na involved na ito sa kidnap or ransom na sentensyahan ng lower court ng death sentence kasi 1990s may death sentence pa noon. Death sentence. Kaya lang nung I think mga 2003 na-acquit siya sa Supreme Court. Okay? Paglabas nila sa kulungan dahil acquitted sa Supreme Court, bumalik sa dating trabaho. Oh. Na for ransom na naman. O, kita nyo naman, no? At tinarget nila 2 inchik. Tapos, Alam nyo, sa totoo lang, parang yung mga pinagkukuha nila, bakit ganun? Parang puro kriminal. Ang kriminal kasi madaling mauto eh. Lalong-lalo na kapag pinangakuan mong lalaya ka. Diba? Diba? Mawawala lahat ng mga kaso mo, syempre, ganyan. Kasi madaling pangakuan. Kumpara doon sa mga matatinong tao. Diba? nahuli sila. At nung I think 2023, nag-announce na ang PNP. Sino ba ang 2023? Si General Acorda pa ang PNP chief noon. Malaki nila na in just one day, totally wipe out ang isang notorious kidnap for ransom gang sa pangunguna ni Ramel Madriaga. Okay? So, ito ang tanong. All the while, 2022, 2023, nag-ooperate itong Ramel Madriaga bilang notorious kidnap for ransom gang leader. Yung pala ang PNP o ang administrasyon ito, wala silang kalam-alam na habang pangulo siya ng kidnap for ransom na pinagmayabang ng PNP na na-dissolve na nila, hindi nila alam na ang Ramel Madriaga na yan, yun din ang naging aid aid din ni BP Sara. Okay? Ganon? So, nung panahon iyon, na nasa kidnap for ransom pa siya, wala man lang mainstream media, as in, walang press release, walang nagbabanggit na aid na pala siya ni BP Sara kasi yun ang nakalagay sa kanyang testimonya. So sinasabi age siya ng mga panahon na yun. Tama. Di ba? Pwede namang sabihin dati pa na kung talagang age, hindi nila napapansin, di ba? Parang ibig sabihin, ngayon lang nila napansin lahat yan. O, di ba? Parang it's so kaisip-isip naman, di ba? Di ba? Tapos ito ngayon, ang paiimbestigahan ni Congressman Abante, malala ko tuloy si Supreme Court Justice Noel Tihama, maestrado na yan ng Korte Suprema, nagbigay siya ng comment na isa sa pinaka-unbelievable na testimony na saksihan niya, parang ikinumpara niya sa Saldico testimony, although in the sworn statement, kaya lang yung Saldico testimony, yung pagbanggit niya sa mga inakusan niya, klaro na siya ang chairman ng Committee on Preparation, siya yung right hand man ni Martin Romualdez pagdating sa pera, at yung mga resibong inilabas niya talagang klarong-klaro. So yun ang mas kapanipaniwala na pahayag dahil galing siya, insider siya eh. Tanong, meron bang initiative ni Congressman Abante para imbestigahan yung mga binulgar ni Saldico na mga insertion whatsoever, yung mas kapanipaniwala na testimony, baliwala sa kanya? Naku, hindi niya iimbestigahan yan. Wala silang pakialam sa ganyan. Hindi naman Duterte ang involved sa sinasabi ni Saldico eh. Diba?
Pustahan tayo. Kapag nagbanggit si Saldico na si Sara Duterte po at ang mga Duterte ang ura-urada yan, paiimbestigahan nila yan. Kaya kita mo nga yung mga binabanggit ni Saldico, hindi naman nananagot, ni hindi nga nila iniimbestigahan, parang wasay sila, wapakel sila dyan. Hindi naman kasi Duterte yan eh. Hindi naman Duterte sinasabi mo eh. Duterte sabihin mo. Di ba kaya napapaghalata tong mga to? Nako. Ito ngayon kay isang convicted, convicted but acquitted, no? Klaro na kidnap or ransom gang leader, 2 beses na involved, ngayon nakakulong. Wow! Yun na ngayon ang binibigyan ng pansin ni Congressman Abante na dapat imbestigahan yan. Kamara and Ombudsman. Imbestigahan. Well, wag na tayong magtaka. Talaga to si Abante. Isa rin to talaga sa natatakot na maging presidente si Sara Duterte. Yan nga yung in-interview nun na paano pag naging presidente si Sara Duterte? Anong sagot niya? Wala na. Finish na. Diba? Kahit sila, aminado sila eh. Na finish na talaga sila eh. Diba? Yan na po yung script na sabi nga ni Attorney Guanzon, demolition job 2.0, dahil hindi sila nagtagumpay sa unang birada nila kay VP Sara. Oo. Hindi nila Napalpak titigilan sila. yan hanggat hindi natatapos ang 2027. Hanggat hindi dumarating ang eleksyon sa 2028, tuloy-tuloy yan. Marami talagang sasalagin si VP Sara niyan. Ayun, try again next time. There will always be a second time. Ito na po ang 2.0 demolition job laban kay VP Sara. Ayun, natating natong haya ng video na nagbula kay Politikang Pinas TV at syempre natong haya natin ng video na yun at ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunayan, ang masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.